So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kitang-kita po ang anino ni Gloria Macapagal Arroyo dito po sa nangyaring kaso ni Rodante Panot Marcoleta dyan po sa Comelec. So alam naman po natin no, na itong si Marcoleta inabsuelto po ng Comelec sa kanyang sose na alam naman po natin na isang malaking kagaguhan. Yun nga lang po, no, nakakagulat dito. Noong naabsuelto nga po ito si Marcoleta, walang yan, involved pala si Mike Defensor. Si Mike Defensor na propagandista ni Gloria, si Mike Defensor na aso ni Gloria, si Mike Defensor na taga-tanim ng witness ni Gloria Macapagal Arroyo. No? So ano ba? Ano ba niluluto nila dito? Sara Duterte at Rodante Marcoleta, no, para po sa 2028, ayan ba? Basbas ba ni Gloria yan? So tingnan nyo ito nakita ko sa inyo, no. So ito alam naman po natin to, no, na na-clear nga po si Marcoleta tulad ng sinabi ko kanina. Okay, Comelec clears Marcoleta over Sose, 10 minutes probe. Wala tayong magagawa diyan, di ba? Gagong Comelec 'yun eh. Oh. So okay na yan, alam natin yan, basahin yan. So ngayon, ang nakakatuwa dito, nung naabsuelto nga po si Marcoleta, ngayon lang natin nalaman na si Defensor pala isa sa mga nagbigay ng pera kay Marcoleta. Oh, basahin natin to So sabi dito, Defensor decries double standard in Comelec decision clearing Marcoleta ordering complaint versus donor. Oh, so ngayon, ang pinagtatanggol ngayon ni Defensor, yung mga donor ni Marcoleta, kasi nga po, ang nangyari, si Marcoleta nga po, hindi makakasuhan, sabi ng Comelec. Pero yung mga nagbigay ng pera, sila pa yung makakasuhan, sabi ng Comelec. Walang ya talaga, no? Anong klaseng kagaguhan to? Kaya continue natin. Walang yung maling-maliit na to, no? Gago talaga, no? So, sabi dito, sabi ni Defensor, of course, double standard, Defensor said in the forum in Quezon City on Thursday. Sasagot naman na kami doon. Ako lang natatawa na lang talaga kasi parang pilit na pilit sa akin eh. Kung nagbigay kami ng isang nagtulong, kung nagbigay kami sa isang nagtulong sa isang hindi kandidato dahil hindi pa official campaign period, paano naman kami nakakaso? And di ba? And the truth and the fact, meron naman kaming donors tax to that effect na talagang para sa show good faith. Wala naman kami itinatago, okay? Sabi ni Defensor yan, actually mga kababayan, no, hindi ko talaga makuha yung point eh. Di ba? Si Marcoleta po yung nandaya ng sose. Ngayon, may kasi sinasabi itong si George Garcia na meron doon jurisprudence. No, pero nung binasa ko yung jurisprudence mga kababayan, tungkol ito sa early campaigning. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng pera. Pero ayun ko lang, ayun ang pilit na pilit, yung jurisprudence na po na yun. Ayun ang pilit na pilit. Di ba? So actually, ang nakakatawa dito, may video dito si si Mike Defensor, panoorin natin. Sige. Declaration na nag-donate kayo ni Senator Rodante Marcoleta? Ano yun sometime January, early January. So, wala naman kaming need. Tsaka usually, pag ikaw ba nag-donate, di ba, usually kandidato yung magsasabi sa'yo na, uy, pakiayos mo to, may kulang na ganito. Pero, the fact is, yung kay Senator Marcoleta, dismissed na. Teka lang. Di ba sabi nga po ni Marcoleta, may mga tao nagbigay sa akin ng donasyon, pero gusto nila maging anonymous. So sa Mike Defensor pala yun. So ang tanong ngayon dito, bakit gusto magpa-anonymous ni Mike Defensor? So ayaw ba makita ng taong bayan ang koneksyon ni Gloria Macapagal Arroyo dito nga po kay Marcoleta sa pagtakbo sa 2025 elections? Di ba? Ganun yung mukha ni Mike Defensor, sarap sampalin no? Sarap sampalin mukha nito Ba't naman kami ang makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Ba't ganun? Parang baliktad ata yun
ang pangit ng metaphor ni Defensor ha. So sabi sabi ni Mike Defensor, para akyat bahay daw. Yung nakakyat bahay, walang kaso. Pero yung tumulong para makakyat bahay, may kaso. Actually, dapat doon dalawa kayo. Ibig sabihin pala nun, dapat dalawa pala kayo may kaso. Kasi, nakadila pa talaga sakto. Hindi kasi, tingnan nyo ha, yung metaphor po ni Marcoleta, ni Defensor, yung metaphor niya, ano yung nakyat bahay, sabi niya. Yung nag-akyat bahay, walang kaso. Pero yung tumulong, dun sa akyat bahay may kaso. So, ibig sabihin nun, dapat pala, dalawa kayo may kaso. Si Marcoleta, tsaka ikaw. Base sa metaphor mo. O, di ba? Alam ko dito, gago talaga to, no? O, continue, sige. Kadila pa talaga, eh, oh. Pag-usapan niyo kagabi ni Senator Marcoleta. Tawa ako ng tawa. Sabi ko sa kanya, bakit kami may kaso, ikaw wala? Ano sabi po niya? Natawa din siya. Yung magkano yung dinonate niyo po kay Senator Marcoleta? Yung nakalagay sa akin is 30 million. 30 million. Tatlo kasi. So, 30 million pala. So, 30 million pala yung dinonate ni Mike Defensor na tuta ni Gloria Macapagal Arroyo na propagandista na propagandista ni Gloria Macapagal Arroyo na anim witness ni Gloria Macapagal Arroyo. So 30 million pala yung dinonate nila kay Marcoleta na hindi po dineclare sa SOSE. Tapos may kaso pa si Mike Defensor. Gagong Comelec talaga to, no? Ay, ewan ko. Nakakadismaya na lang po talaga yung Comelec natin, no? Ganun ba talaga? Porket karamihan sa inyo ay appointee ni Digong, tatalo kayo ng utang na loob. Tangina naman eh. Si Digong mga kababayan nakakulong na doon. Doon na po mamamatay sa dahig yun. Pero bakit ganyan pa rin, no? Yung loyalty ng karamihan po ng Comelec po natin, porket appointee sila ni Digong, kay Digong pa rin po yung loyalty nila. Pangit, no? Pangit, no? Okay, continue. Kami. Oo. Pero sabi ng ilang observers, dangerous precedent yung decision nitong Comelec. Kasi nga, absuelto yung tumakbo pero yung donor, kakasuhan. Oo. You agree na dangerous precedent? Oo, tsaka double standard, di ba? Delikado, tsaka double standard na actually nakakatawa. Di ba? Lahat ng nakausap ko, lahat na nag-message sa akin, ano ba nangyari? Si Senador walang kaso, ikaw may kaso. Ayun, sabi ko, na wala, hindi ko rin naintindihan. Kailan Kasi kayo sasagot? pinapaayos ko lang sa abogado. Pinapaayos ko lang. Ayan na, so yan po yung video ni Mike Defensor. So mga kababayan, continue nga natin. Ano bang meron dito? Wait lang ha. Yan. So alam naman po natin mga ka-streetwise, no, na si Marcoleta po talaga yung talagang pumuposisyon ngayon para po sa pagiging vice presidente nga po ni Sara Duterte sa 2028. So ito mga kababayan, no, ito panoorin nyo to. No? Malamang napanood nyo na to eh. Pero at least I will give you the points, no, na talaga si Marcoleta po talaga yung napipisil ni Sara Duterte bilang vice president niya sa 2028 elections, no. At alam naman po natin, no, na ang kilos nga po ni Sara, kasi tinanong niya na. alam naman po natin, no, na bawat kilos nga po ni Sara, no, may baspas po minsan yan ni Gloria. Di ba naalala niyo yun, di ba? Yung tambalos-los issue. Si Gloria nagpauso niyan. Kay Gloria rin simula po yan. Di ba? Oh. So ito, panoorin niyo to, no? Ano niyo to? Ayoko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, magagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Wala sa history ko
ang sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Wala sa Wala sa history niyo daw yung gumaganti. Pumapatay lang ng tao. ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na vice president, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para Gaganti ka nga. Boba talaga tong gaga na to eh, no? So gaganti ka nga. Wala daw sa history niya yung mapagiganti. Pero pag nanalo daw siya bilang presidente, yung vice presidente niya raw po, yung gaganti, yung magpapanagot. Eh di gaga nga. Oh. So ngayon mga kababayan, tinan nyo sabi ni Sarah, kasi ito yung point dito eh. Napakulong po si Digong. Di ba? Nagtatago si Harry Roque ngayon. Oh. So syempre, ang kailangan po dyan, no, para nga po mapanagot yung sinasabi nga nilang umalipusta sa pamilya Duterte, is kailangan po nila dyan, is kailangan nila makapagpa-appoint sa DOJ. Ayun lang naman yun eh. Di ba DOJ? So ibig sabihin ng abogado. So sino bang politiko ngayon na abogado na talagang nagtatanggol ang mga Duterte? Si Marcoleta lang naman, di ba? Oh. So handpick din pala ni Gloria to. So doon yung makikita nga po yung yung circle eh. 'Di ba? May defensor, sinuportahan pala si Marcoleta na hindi natin alam. Ngayon lang natin nalaman. O 'di ba? Tapos si Marcoleta handpick ni Sara Duterte para maging vice presidente niya sa 2028. Ikot naman tayo, no? Na si Mike Defensor din, tuta, propagandista, at tanim witness nga rin po ni Gloria. So, yun po yung circle. Oh. Kasi ito si Aling Maliit, mga kababayan, gusto pa nito maging House Speaker. Oo. Gaga yun eh. Oh, tapos na ba interview bilang congressman? O malamang lilipat lang siguro ng ibang distrito yan, no? Ako ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa, may defensor pala, kasama pala sa mga nagbigay ng pera kay Marcoleta na hindi natin alam, o di ba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.